5 matataas na kalibre ng armas at 2 anti-personnel mines na narecover sa kasundaluhan sa 2 arms cache sa probinsya ng Samar at Northern Samar. At sabay na rin ang 2 kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines sa New People's Army na voluntaryong sumuko sa mga tropa ng 63rd Infantry Giporlos Eastern Samar. Kaya Eric, bago natin bigyan diin nito, gaano ba kahalaga ang nangyayaring tagumpay natin sa lugar ng Samar? Napakahalaga po, Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, sapagkat ang Samar provinces po ang naiiwan na may aktibo pa na gumagalaw na communist terrorist group sa unit ng NPA, bagamat hindi na ito malakas. Ito po ay tinatawag na last bastion of a flashpoint area from Mindanao to Luzon. Kailangan mong dugtungan ang napakalaki at napakalawak na kalupaan ng Samar. When you talk about Visayas at ang pinakamalakas na insurgency historical account natin, Ma'am Lorraine, Brother Franco, yes. Samar, Negros. Yan palagi yan. During my time na nasa NPA National Operations Command pa ako, mga kababayan, humigit kumulang 1,200 po ang full-time NPA regulars sa Samar alone, with more than halos 1 batalyon o 2 batalyon sa buong Samar Island at mayroon pa sa Leyte. But now, hindi na po ganyan ang kanilang kalagayan. What happened, Eric? Ma'am, sapagkat na ipinatupad po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, unprecedented po. Hindi pa napapantayan at nangyari ang ganitong pagbagsak ng CPP, NPA, NDF sa lugar na dati traditional stronghold area nila. Magkasabay ito na bumagsak, Ma'am Lorraine, Brother Can Franco. you explain how and why Yes. it happened, Eric? No? Una, nagkakaroon po ng malaking suporta ang ating kasundaluhan, ang ating security sector. Because before that, sila lang. Takot na takot ang local government officials. Sila lang talaga. Walang national agency support at napakahirap magdala ng government development intervention projects. Wala. Halos wala. Sa Samar, ma'am, pag pumunta ka dito, kagaya din ng Masbate, at sa Masbate naman, halos hindi mo makita ang government services noon. Sa Samar, ganun din. Ang kanilang kabuhayan ay nagpapaalipin po bilang alila. Ang karamihan sa kanila dito sa Maynila sapagkat walang job opportunity sa lugar na ito at nakatiwangwang ang mga lupain na unproductive. Ganyan pong history ng Samar. Kaawa-awa, kalunus-lunos po ang kahirapan sa lugar na ito. Kaya namugad talaga dyan ang CPP, NPA, NDF. Pangalawa, sa tanong ni Ma'am Lorraine, Brother Franco, kung gaano kahalaga at bakit nangyari noon na lumaganap ang terorismo ng Communist Party, ng NPA at ng NDF sa lugar na ito. Walang cooperation po sa ating mga mamamayan sapagkat hindi nila nararamdaman ang presensya ng pamahalaan. Sundalo lang po at mga army ang mukha ng gobyerno. And third, hindi pumulat ang ating local government officials at government agencies kung gaano kahalaga ang pagsasanay ng mga harmonization of government agency services and participation through the whole of government approach. Nang ipinatupad po ito sa Samar, sa Negros at sa buong Pilipinas, automatic in the first 3 or 2 years, Ma'am Lorraine, 60% of forces of the NPA dito sa Negros at Samar bumagsak. And then in the next 2 years, halos mga 10 to 15% of the remaining forces na lang ang kumikilos sa lugar na ito. At tuloy-tuloy ang pagkabagsak because of a very successful whole of government approach and whole of nation participation na never before ma-imagine na ganito po ang aabutin ng security sector operations at ng ating whole of government approach dito sa counter-insurgency campaign sa Samar at Negros sa Visayas region. Yeah, and yung paniniwala kasi noon, no, pag problema sa Samar, kayo lang may problema niyan. Masbate sa inyo lang yan. Pero dahil sa NTF-ELCAC, naging mindset namin dito, problema ito ng buong Pilipinas. Correct. Kahit nasan pa yan. So ang ginagawa ko noon, nasa gobyerno pa ako, kami lahat, no? Kami lahat. Pero I'm just talking about my personal experience. Bumababa ako, umakit ako talaga ng bundok. Talagang pinupuntahan ko talaga yan kasi nga, mahalaga yung message na yung national government, lalo na yung Office of the President, ay bumababa dyan at mahalaga yan. So bit-bit mo ang presidente dyan. No? So ang nakita ko doon, Eric, Franco, mga kababayan, yung kagandahan na nangyari, yung dating hindi nila nararamdaman ang gobyerno, bigla nararamdaman na nila. Meron na silang farm to market roads,
may health centers na sila, no? So, tuloy-tuloy yun. So, napakalaga. Totoo pala talaga yung sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung gusto nating tapusin itong salot na CPP, NPA, NDF, no, yung pagbumuka nila Franz Castro, yan si Raul Manuel at si Arlene Broses na nandyan sa Kongreso, dapat ay dalawang salita, good governance, magsilbi tayo. So, yun, nakita namin, totoo pala yun. Yes. Kasi biglang nagbaliktad na ang ating mga kababayan, nag-surrender peacefully at sumama na sa gobyerno. Exactly. Correct. Ma'am Renka, Eric, meron din pong mga nagme-message sa akin ng kanilang katanungan. Go. Ito po. Magandang umaga po ka Eric and Dr. Lorraine. Mabuhay po ang Laban Kasama ang Bayan. Tanong lang po, ano pong posibleng strategy ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF ngayon para makabangon? Anong pinagkaiba ng approach po ngayon? Okay, Yan. magandang Si tanong. Eric, yeah. Dudugtungan ni Ma'am Lorraine at ni Brother Yeah, Franco. yes. Thank you for the netizen. Very important question. Very important question. Yeah. In terms of their armed capability, mahirap po sila makabangon kaagad. Sapagkat mulat na po ang mamamayan, tumutulong po ang iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno nasyonal at aktibo po ang local government at ang mass base nila nawala. So ibig sabihin po, kailangan nilang mag-recover ng mass base. Pero kailangan mo mag-recover ng mass base, kailangan may kadre, organizers, mga propagandista at mga mamumuno ng Mga gawain. nanloloko. Mga manloloko. Mga nanloloko sa mga kababayan Yun. natin na walang pinag-aralan. At no? para makumpasa nila ang NPA. Yun pong problem nila ngayon. So sa tanong, ano pong ginagawa nilang estratehiya? Number one, kailangan po nila mag-survive sa urban operations. Recruitment sa school, infiltration sa gobyerno, pagbubuo ng mga NGO, infiltration sa church at international network at ang paggamit ng mga legal operations nila para i-cover up ang kanilang underground recruitment. Dito po manggagaling ang mga kadre, ang mamumuno, ang organisasyon at mga leaders nila. Dito nila papandahin at aanihin sa mga ginagawa nila Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro at mga kalintulad nila Teddy Casino, nila Nato Reyes na mga tagapagtaguyod ng urban operations ng CPP, NPA, NDF. They have to recover and sustain the urban operations not only for legal cover but for underground operations to sustain the need to deploy cadre. So kailangan pong putulin ito, i-paralyze. That is the reason na galit sila nang nag-freeze order ang korte, ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council, ang Anti-Terrorism Council dito sa mahigit kumulang 80 million pesos. Bago lang ba itong balita? Bago lang, Eric? Pam, yung sa Cordillera People's Alliance. Nanalo na naman tayo. Nanalo tayo sa Yes. Court of Appeals, mamaya pupuntahan natin. Yeah. That is why they need the urban operations. Second, they need to survive the party list operation sapagkat napakalaking pondo nila ngayon nanggagaling sa Kongreso. Yan po ang ginagawa nila sa pamamagitan ng extraordinary fund, mga projects at influence operations within Congress and other agencies of the government. Kailangan nila po ito para magkaroon ng legitimacy, pondo at influence. So they will not give up on party list. And third, kailangan nila ng NGO network para yung international na pagkilos nila ay kanilang magagamit para pumasok ang pondo at masustain ang kanilang operation sa CPP, NPA, NDF sapagkat with the downfall of the NPA right now, almost 80% of extortion operations ng NPA bumagsak din Yes, ang mga correct, koleksyon Eric. nila. At sa usaping extortion ka, Eric, ayaw natin kaligtaan tong balitang ito. Go. Dahil meron din tayong balita, ito yung patungkol sa dalawang high-ranking NPA official ang nasawi. Sa Leyte. Sa? Yeah. Yes, ito sa Leyte. Correct ka, Probinsya ng Eric. Leyte. Ito, mga high-value target, si Rolando Caballera o Cachao or Brooks, Member Executive Committee o EXECOM. Regional Party Committee yan. Yes, Ng buong Eric. Eastern Mataas. Visayas, So, mataas na ano, Yes, ma'am, mataas. siyang namumuno yata ng buong Leyte. So, ano ibig sabihin pag nategi mo yung ganyang kataas na ano? Mawawalan siya kagad ng liderato at ang unit ng NPA magiging rebuilding lagalag sa pagulang leaders. Pero may opening. May opening. So, si Franz, pwede siya mag-apply dyan. Pwede. Kasi yan naman talaga ang kanilang organisasyon. Pero dahil ayaw niyang iwan ang diamond pin, ang air condition at ang pera sa loob ng Kongreso, baka mahirapan. Yes. Kasi yan din ang kinasangkutan patungkol sa extortion. Ito ang isa sa kanilang pinaka-ginagawa sa Extortion. lugar ng Leyte. Extortion at iba pang mga pag-liquidation. Sa mga former Question. rebels. Planning to liquidate unwear uniform personnel and former rebels. Yes. Eric, ano ang pagkakaiba ng extortion nitong NPA na namatay ngayon at saka yung extortion na ginagawa nila Franz Castro, Raul Manuel, At Arlene Arlene Broses na nasa loob ng Kongreso, Kabag. Kasi kaya alalahanin natin parati yung Kabag kasi lumalapit na tayo sa Eleksyon. isang eleksyon at dapat magkakasabay tayo dito na hindi na natin ibabalik yung mga yan. Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers at saka Gabriela. Yes. Okay.
Ang NPA kapag nag-extortion, lantaran, inaamin nila. Walang patumpik-tumpik at gumagamit ng terorismo. Direkta, panununog, pagpatay at pangbobomba. But the end is the same. Pera, pundo para sa kanilang terorismo. Ang kina Franz Castro, nagkukunwari. Hindi umaamin, gumagamit ng maskara. Pero mas malala sapagkat sa loob ng gobyerno nangyayari ang kanilang pangungutong. Gamit nilang pundo ng Kongreso, Ma'am Lorraine, Brother Franco, at dapat na imbestigahan at napapatigil ito at nagagamit nila na maskara ang kanilang pagiging kunwari representatives. Mas malala ba yun kumpara sa NPA? Opo. Bakit? Kasi niluluto nila ang ating mamamayan at ang ating pamahalaan sa sariling mantika. Natin mismo. Pera Pundo, natin, in yun. other words, no? Pera natin Correct. ginagamit ng mga yan. No? Kaya mas malala po yun. Yeah. Okay? Ay, Brother Frank, Yeah. ma'am, ano ko lang ibanggitin ko lang. Yung namatay sa Leyte po ay Yeah. isang platoon official sa local sa Leyte, sa buong province, at ang isa ay regional cadre na namumuno ng buong operations ng CPP, NPA, NDF sa buong Leyte province. Yan na yun si Si Chris Ikaw. Polo Agunos Jr. o Cabrix. Si Bricks Yeah. naman sa NPA. Gusto ko lang kasi sagutin yung unang tanong, no? Paano sila nakaka-recover? How do they survive? I would like to zero in on our children. Mga anak natin ang target ngayon kasi nga naghihingalo na ang CPP. Nakita nyo, namatay na naman. 2 NPA, meron vacancy, di ba? Yes. So, yung mga vacancy na yan, ang nakikita nilang applicants dyan ay ang mga anak natin. Exactly. So, nagsusumamo ako sa mga magulang. Walang kapalit ang magulang na nakatutok sa mga anak nila. I-educate ninyo ang mga anak ninyo. Sabihin ninyo ngayon kung ano yung mga prente na sinasabi namin dito at saka kung paano minamanipula ng CPP, NPA, NDF ang mga anak ninyo na nasa loob na mismo ng mga universidad natin. Correct. So, syempre malaking bagay na ang mga administrasyon ng mga Schools. eskwela nito ay take full responsibility at bigyan din ng edukasyon at syempre tanggalin niya mga yan, no? Imagine nagre-recruit para sa isang teroristang organisasyon, pero ako ay nagsusumamo sa mga magulang. Gawin ninyo ang trabaho ninyo, kilalanin ninyo ang anak ninyo, kilalanin ninyo kung sino yung mga kasama nila at panoorin ninyo before it's too late kasi marami mga magulang na wala ng mga anak nila dahil sa CPP, NPA, NDF na na-recruit sa loob ng mga universidad. At ang naririnig natin sa mga commanders natin na on the ground, wala nang nare-recruit sa local na mga Yes. na ano nila, no, kung saan sila. Manila schools. Ang nangyayari, ang recruitment ay nanggagaling sa mga eskwela sa Manila. At saka sa key cities. Yeah, Ma'am key Lorraine, cities, Davao, mga ganyan. at Yeah. saka sa Cebu. Yes. Ma'am, Brother Yeah. Franco, before itong tanong ni Bong Santa Maria, di po ba ma'am naalala niyo si Joshua Sagdulias? Yes, Student yeah, Council later. President ng Yeah. UP Tacloban. Tama. Tacloban, UP yes. Tacloban, namatay Brother Franco sa Samar last year. At ito, si Joshua Sagdulias po ay Student Council President, Kabataan Party Coordinator, Yeah. at very promising na youth leader at scholar ng bayan. At ang kanyang kasintahan, ganon din, youth leader yun sa Samar, namatay sila pareho. Ganon din po, mga kababayan, yung dalawang ginamit nila na mag-infiltrate sa Bataan at dito sa Bulacan, ng mga Bulacan State University, na nahuli. At ngayon ay nagkakaroon ng kaso sa perjury at makikita nyo magkakaedad ang mga anak nila Mrs. Meriveles, nila Mrs. Espina, nila Isay Lucena. Lucena. Yes. Lahat ng ito magkakaedad at lahat po sila na-recruit nung panahon po na hindi pa nabubuo ang NTF-ELCAP at hindi pa po naibubunyag ang mga front organizations na ito. Yun po ang ibig sabihin ni Ma'am Lorraine sa tanong kanina. We have to address decisively the recruitment cycle, the recruitment process, and the fundraising and the infiltration sa iba't ibang sektor at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including sa schools and universities. Kami ni Eric, no, marami kami hinaharap na kaso na i-final na mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, sina Carol Aurelio, ay ang Alliance of Health Workers, no, etc. Pero hinaharap namin yan kasi alam namin, tanggap namin na yan yung babayaran namin, yan, that's the cost, no, para yung mga anak natin ay hindi na ma-recruit. Pero ginagawa namin yung kaya namin gawin. Pagkatapos nun, dapat kayo din, gawin ninyo. Kasi ang naalala ko noon, yung unang NTF-ELCAC, lahat ng ginagawa namin doon, 100% ay para sa mga anak natin. Yes. So, yan yung pinaka-goal natin dito. Tigilan na natin ito. At titigil ito kung tayo lahat dito ay magkakapit-bisig. At sasabihin natin sa pagmumukha niya nila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, Correct. Arlene Broses ng Gabriela, at yan si Raul Manuel ng Kabataan, ng mga prente ng CPP, NPA, NDF, huwag ninyong hahawakan ng mga anak namin. So, Correct. magkapit-bisig tayo doon, please. Tanong lang po, sabi niyo po, ang CPP ay hindi lang sa Pilipinas. Paano po sila umabot sa international?
ano po ang makuha nila? Ano ang ang mukha mukha nila? Yan, ma'am. Okay, sorry. Ano po ang mukha nila sa international para ma-aware po kami mga OFW? Very good question. Yeah. Tugtungan niyo ulit, Yeah. Ma'am Lorraine at Brother Franco. Ang unang mukha po ng CPP na kanilang pinagtatakpan upang dito sila magtago ay ang grupong Migrante International. Ang target nito ay ang mga halos 10 milyon na overseas Filipino workers at mga expatriates at mga kababayan nating Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan sa abroad. Malakas po yung Migrante International Operations sa Hong Kong. Mayroon din po sila sa Canada, mayroon din sa Amerika, at mayroon sa Europa, at mayroon din po sila dito sa Middle East, lalo na po sa Saudi Arabia area. Ito po ay mga organized unit na mga binubuo na mga unit ng CPP na napapailalim po sa tinatawag na CPP International Department na nakabase sa Europe. Mayroon din silang NDF International Office. Ang kanilang isa pang mukha para magkaroon ng malawak na network of alliance and support group ay ang ILPS, International League of People's Struggle, na binuo at pinangunahan ni Joe Masison nung siya'y buhay pa, at ito po ang hitsura ng CPP International Work sa Europe, sa Amerika at sa buong bahagi ng daigdig, ILPS. So ang migrante po, ang ILPS, pinamumunuan ng mga unit ng Communist Party of the Philippines. At karamihan dyan sa kanila ay mga nanggaling sa Pilipinas at doon na nagpa-deploy. Halimbawa, dyan sa may Canada, nandyan po ang maraming mga Communist Party cadre na nandito nang galing, like sina Sigfrid Diduro, sina Cynthia Diduro, na mga pamunuan yan ng Communist Party na kasamahan ko sa Western Visayas sa Isla ng Panay. Nandyan na sila ngayon, sina Clarissa Singson, Juliet de Lima, Luisa Landoni, sina Bishop Ablon ng Iglesia Pilipina Independiente. Ang mukha po nila ay simbahan, Migrante International, mga OFW Network Center, at ang isa po ay ILPS. Pero sino pong kumukumpas sa kanila? Ang kumukumpas sa kanila ay ang International Department ng Communist Party na siya pong kinausap nila Secretary Galvez doon sa may Netherlands at sa Oslo, Norway. At ang isa pang mukha po nila ay ang paggamit ng ICC. Yung International Criminal Court na kanilang in-infiltrate through kay Cristina Conte at sa grupo ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers, and IADL, International Alliance of Democratic Lian, ILPS. So ito po ay dapat natututunan nating mga Pilipino at ng ating pamahalaan upang magkaroon po tayo ng foresight, ng pre-informed knowledge, at magkaroon tayo ng proper legal basis how to operate and paralyze their network of operations in abroad. Paano nila iiwasan sumali sa mga ganito? Ayun. Number one po, kailangan nating mag-coordinate sa ating mga embassy officials, consular officers, at doon po tayo magpa-accredit ng ating Filipino organizations. Number two, yung binanggit po naming mga network, ito po ay mga migrante, ILPS, at iba pang mga grupo na ang kanilang layunin ay dugtungan ang organisasyon sa Pilipinas upang labanan at pabagsakin ng gobyerno. Iwasan nyo na po sila. Kasi hindi po sila totoong tagapagtanggol at tagapagpangalaga ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Yan, ka Eric. Looking at the blue on a rainbow.